Recently nga pala, dito pumapwesto sa kusina si Pinggoy. Every time naka-duty siya. Paano ba naman? Sa may labas ng pinto, napakadaming sampay, ang daming gamit. Hindi ko pa naaasikaso. And meron nga pala akong in-order dito. Something healthy-healthyhan naman, pang midnight snack. Midnight snack, pero kanin kasi ito. So para hindi mainitan si Pinggoy, nag-set up ako ng maliit na electric fan sa kanya. Pasok talaga ito sa theme ng kusina namin dahil kulay puti. And malakas yung hangin nito ha. Para siyang yung mga handheld fan pero table fan na version, up to 100 yung speed level nitong fan. Then, naiaangat, nayuyuko din ito. Sobrang bongga. Yung mga tupiin ko na nasa sofa nung kailan, nadagdagan pa nga. Hindi pa natutupi, nadagdagan pa nga. So, eto nga pala yung para sa akin. Nakita ko lang to sa Grab. Ang pangalan is Super Healthy. So, brown rice yun nasa ilalim. May fried chicken, may slice ng banana, tomato, may slice ng mangoes din dito sa may gilid. Order din pala ako ng salad wrap. And eto naman yung in-order ni Pinggoy. Ito yung nagustuhan niya. Chicken tapa yata ang tawag dito. May boiled egg, brown rice. Mas masarap to. Nung natikman ko pareho. Nagdagdag na rin ako ng 2 cookies. Masarap yan in fairness. At saka yung drinks namin, pineapple juice. Nung mga oras na yan kasi tulog naman yung mga bata. Ito naman yung itsura ng salad wrap. Manipis lang siya. Junior size lang kasi yung in-order ko. Merong regular size nito. Masarap to. Gusto ko lang malaman kung paano ba gumawa ng sauce nito kasi feeling ko kaya ko naman siyang gawin. Wala pang 1 linggo simula nung nagpalit ako ng kubrekama dito pero kailangan ko na ulit magpalit dahil napakagulo na nga dito sa kwarto. At the same time, merong nabuhos na gatas yung mga anak ko. So itong gilid na higaan, medyo nabasa siya ng slide kasi yung nailagay ko dito na waterproof na mattress protector, goods talaga siya kasi hindi nabasa yung ibabaw part ng kutsyon pero yung gilid, makapal yung kutsyon. So yung gilid niya sa ilalim nabasa. So anyway, eto na nga at nagwalis lang ako ng very quick and ang ginamit ko nga palang cover dito sa queen size naming kutsyon. Duvet cover talaga yan. Ginawan ko lang ng paraan dahil gusto ko nga siya magamit as bedsheet. Kaya naman, meron akong suspender strap sa ilalim. And then ayan, for dalagay na tayo ng mga punda. Unang bed, goods na siya. Okay na. Ang sarap na ulit higaan. Next naman dito sa kabila. Dati ang nilalagay ko ditong sapin sa ilalim, yung plastic nung kutsyon. Kaso parang ang asim ng amoy. Siguro dahil dun sa natapong gatas nga ng mga bata. So, buti may picnic mat ako dito. Yun na lang ang ginamit ko. Alam mo, buti na lang talaga. Meron pa akong isang extra na waterproof mattress protector. Medyo mas malaki lang talaga ito para sa kutsyon na ito. Pero pwede na. Kasi talagang hindi may iwasan talaga yung mga tapon ng mga liquid, maihian or anything. Para naman dito sa maliit na kutsyon, itong flat sheet ang ginamit ko. And dahil isa lang yung bedsheet suspender ko, naisip ko na gamitin na lang yung ponytail ng mga bata para ma-secured ito, para kahit talon-talonan ng mga anak ko itong kutsyon na to, hindi talaga siya masisira. Alam mo talagang kung wala kang budget, no, wala tayong budget pang bedsheet suspender, gamit na lang tayo ng goma or ponytail, panali ng buhok, at kahit talon-talonan to ng mga anak ko, kita mo, hindi nagagalaw yung bedsheet. 2 yung kutsyon namin dito sa kwarto and gusto ko kahit papano, magkapareho naman sila ng kulay or iisa lang ng theme. Ayoko nang iba yung print, iba yung kulay ng mga kutsyon. Ang sakit sa mata, nai-stress ako pag ganun. So, eto yung semi-double nating higaan. Alam mo ba dati, nung hindi pa kami nakakatanggap ng mga libreng spring mattress, ganito yung size ng ginagamit naming kutsyon. Uratex yun, 4 inches ang kapal. Pero ilang taon naming nagamit yun ni Pinggoy. Even kahit nagkaroon kami ng 2 anak, yun lang yung hinihigaan namin. Pinagkakasya namin yung 4 na katawan doon sa maliit na kutsyon. Kinaya naman ng ilang taon. Next namang inasikaso ko ay ang paglilinis ng tsinelas naming mag-iina. And kapag mahilig kayo sa ganitong klase ng tsinelas, yung pakrok style, dapat meron din kayong ganitong brush para nalilinis ng husto yung loob ng ganitong tsinelas. Dahil kung hindi, may i-stack lang talaga yung dumi sa loob ng tsinelas. Tapos ang ending, pag hinubad yun ng mga bata, yung mga itim-itim, mag-i-stay sa kuko nila. Magna 9 PM na yata kami nung umalis para pumunta ng Shopwise. Kaming mag-iina lang talaga. Kailangan ko kasi ng mga sabon, Fabcon, and pinili ko na yung malalaki talaga. Kailangan ko rin nito para naman sa CR at saka para sa mga kulay puting damit. Kumuha ko ng detergent na powder para panglinis sa CR kapag kailangan ko magkuskus, kapag may iha-hand wash ako ng mga underwear sa CR.
powder lang yung ginagamit ko. So nakakita ako ng mga organizer dito ng Mega Box. Ang gaganda niya. Alam mo, ang hilig ko talaga sa mga organizer. Pag mayroon namang extra budget, hindi na ako nagdadalawang isip bumili ng organizer kasi malaking tulong siya para talaga maging maganda sa paningin yung mga gamit na kailangan nating i-organize. So dahil sira na naman ang body clock ko, so after ko maasikaso si Pinky for school, natutulog na ako. So bibilhan ko nga pala ng ganito si Papa at saka si Pingoy. Alam mo ba ang nangyari? Habang natutulog pala ako, yung mga gabondok na tupiin ko sa sofa, pati na rin yung mga damit na pinasampay ko doon sa labas ng bahay niya, pinagtutupi ni Papa, napakadami noon. Kaya feeling ko talaga pagod na pagod siya. Inaya ko siyang sumama dito actually. Manonood lang daw siya ng Netflix. Diba nga, pinag-premium na natin ng Netflix yung TV niya doon. Feeling ko napagod si Papa. So, kukuha na rin ako ng ilan para dito kay Papa. Since kaka-grocery lang naman namin nung kailan, diba? So, anyway, bumili na ako dito isang sakong bigas para sa amin. Dahil lately nga, puro paunti-unting bigas lang yung binibili ko. Napansin ko na medyo mura ngayon itong Farm Boy na bigas. So, bumili ako isang sako. Then, itong pang 5 kilo para naman yan kay Papa. Alam mo, medyo natataranta na nga ako dito kasi naririnig ko na rin yung announcement na in 30 minutes, magsasara na nga daw. Pero kasalanan ko rin naman kasi, bakit naman pupunta ng grocery ng alas 9 ng gabi? Ang konti lang ng pinamili natin. Naka 3.8 tayo. Pero thank you, Lord, dahil kahit papano, pandagdag stocks na rin to. Marami-raming bigas na rin ito. Nag-message na lang din ako kay Papa na abangan kami sa gate dahil nga medyo mabigat. Itong mga pinamili ko ng mga oras na yan, tulog kasi si Pingoy. Tapos ito nga pala, yung Meralco bill namin. Yung malaki, para yan sa amin, 5,470. And yung kay Papa naman, 896 pesos. O diba, kakagastos lang natin ng grocery. Meron na naman tayo mga bagong bayarin. Malapit na rin mag-due yung aming internet. Nasa 1.8 yun. Plus, yung renta pala ni Papa, 7,000, wifi niya, tubig niya. Ang bigat talaga, pero kinakaya naman. Thank you, Lord, sa provision. Alam mo, hindi ko lang pinapakita, pero minsan talaga nai-stress ako. I think, isa sa dahilan, kaya kain ako ng kain. Kasi kapag nai-stress ako, imbis, wala naman akong bisyo sa buhay, hindi naman ako gumagamit ng mga kung ano-ano. Siguro dinadaan ka na lang sa kain, gala, kapag nai-stress ako. Kasi baka ang iniisip nyo, napakadali lang lahat. Dahil hindi ko naman pinapakita, hindi ko naman binabroadcast lahat ng mga problema or kung may pinagdadaanan man. Pero lahat naman tayo, merong pinagdadaanan, may mga challenges din tayo sa buhay. Pero ang importante doon is tingnan na lang natin kung ano yung brighter side and positive side ng mga bagay-bagay. Anyway, hindi rin pala ako nag-i-stock ng sobrang dami dito sa ref namin dahil asan ang pang-stock, char? Pero ang sure na marami kami dito sa ref, lagay ng tubig, meron kaming 2 pitchel sa ilalim at 2 water dispenser na kailangan ko na nga talagang refillan. Etong stocks panglaba, ipaglalabas ko na nga ito malapit sa may bandang washing machine. And etong surf na powder, pati na rin yung cotton buds, ilalagay ko yan mamaya sa CR. Pang-almusal na grocery stocks dito yan sa may kanan na cabinet. And then, bumili ako ng mga chips, kakaunting chips. Dito naman natin itatago yan. Yes, itatago natin yan dito sa may kaliwang cabinet. Pag naka-expose kasi yung mga chips na yan, hindi yan tatantanan ng mga bagets. So, isa-save lang natin yan pag nag-crave tayo ng chips o kaya nag-binge watch na naman ako ng K-drama. So, yun, isa rin talaga yun sa mga stress reliever ko, K-drama. Kaya napa-subscribe nga ako ng Netflix. And so far ilang linggo na rin sa amin itong cabinet dito sa kusina. Okay na okay pa naman siya. Sana talaga tumagal para naman ma-ROI ko yan. Dito lang sa may ibabaw ng cabinet ko ipaglalagay itong mga powder soap, panglinis ng CR. Napansin ko medyo may laman pa naman itong lagay namin ng cotton bud. So hindi na muna ako magre-refill. Ilalagay ko lang yung stocks dito sa loob ng cabinet. And pagkakita ko nga, pagkatanggal ko nitong tissue, hala, meron pa palang isang pack dito ng cotton buds. Hindi ko kasi na-check to kanina bago kami umalis pa Shopwise. So anyway, at least marami-rami tayong stocks dyan ng cotton buds. May katagalan na rin sa amin itong metal cabinet na ginagamit dito sa bathroom. Even up to now, walang kahit anong kalawang yan kasi hindi namin binabasa. Kapag tissue roll ang gamit ko dito sa CR, dito ko lang siya nilalagay sa may sticks. Kasi supposedly itong cabinet na itim, para talaga yan sa kusina. Talagang naisipan ko lang na I think mas better siya sa CR. Kaya kahit ang dami nagsasabi na mga ngalawang yan kasi sa CR,
no. Kami naman yung nakatira dito. Ako naman ang may gusto na sa CR ko siya ilalagay sa akang masusunod. So pasensya na, medyo makalat lang tignan dahil ayan, may nakasabit pa nga dyang nilabhang pante. Lakas din talaga ng loob ipakita yung salamin sa CR, di pa nga napunasan. Pero kasi nung nakuha ko tong salamin, may kasama na yung shelf. Marami din po muna sa akin nung kinabit ko nga yung shelf na ito dahil baligtad daw. Ayoko nga sundin yun kasi kung binaligtad ko yan, towel lang ang may sasabit ko dyan. May free will naman tayo. Tsaka naisip ko kasi mas malalagay ko na maayos yung mga toiletries kapag ganyan yung setup ng shelf. Then yung maliliit na stuff ko nga dito. Nilagay ko na lang, pantakal yun ng bigas. Maya-maya lang, nagising na rin si Pinggoy and una talagang ginagawa niya, naliligo. Kahit work from home siya, naliligo siya talaga bago mag-start ng trabaho. Dahil ang dami pa rin gamit doon sa may labas namin. Dito pa rin siya nagsaset up ng laptop niya. Meron lagi ako nakikita sa GrabFood. Matagal ko na tong gustong itry and eto na nga, hindi na ako nagpapigil sa dami ng bayarin, responsibilities. Bakit hindi ko i-treat yung sarili ko naman? Char. Pero hati kami ni Pinggoy dito. So naisipan kong umorder nitong Go Gourmand yata yung pangalan niya. Kung tama yung pagkakaalala ko. So Wagyu siya and then may rice na rin. Tapos nagdagdag na lang din ako ng chimichurri ba yung tawag dito sa sauce na to. Kasi gustong gusto ko yan. In fairness, nakatikim ako ng ganyan dati. Nagustuhan ko siya at saka meron na siyang kasamang macaroni. Alam mo, craving satisfied. Napakasarap nito. Promise. Ngayon ko lang siya nasubukan. Ito lang kasi yung pinakamura so far na nakita ko doon sa shop na yon sa Grab. And worth it naman siya kasi good for 1 to 2 na rin to eh. Pero sa totoo lang, caring-carry ng isang kainan to. Napakasarap. Lalo na yung sauce na napili ko. Oh my God. Ang sarap niya talaga. Even si Pinggoy, nagustuhan niya rin. Pero yung macaroni, not for me. Hindi rin siya trip ni Pinky. Yung rice niya kakaiba. Para siyang may smoky flavor. Pero nagko-complement naman siya sa Wagyu. All in all, it's a 9 out of 10 for me. May pa-rating. Kanina nga palang lunch, nagluto pa si Pinggoy, sinigang. Para naman makakain kami ng masabaw-sabaw. Na-miss ko na rin kasi talaga ang sinigang and hindi kami masyado maraming maglagay ng gulay na iba-iba dahil nasasayang lang, hindi naman nakakain. So kung ano lang yung kinakain talaga na ingredient ng sinigang, yun lang din yung nilalagay ni Pinggoy. Thank you nga rin pala sa mga nagsasuggest na maglagay ako dito ng anti-splatter guard shield. Kaso I don't think mag-work siya kasi nag-check ako ng measurement niya and masyado mataas kasi ang gasolet. Feeling ko, ang matatakpan niya lang is yung mismong body ng gasolet pero not yung mai-splash na mantika. Alam mo yun? So kinabukasan na nga pala, andito tayo sa palengke. Ang kasama ko dito, yung 2 bata, pati na rin si Papa. So para sa bahay namin, ang budget lang is 2K. Then para naman kay Papa, nagbigay ako ng 1K pamalengke niya dahil para sa kanya lang naman. May bigas pa naman siya, may stocks pa siya sa pantry niya. So kahit nasabihin ko pa, ubusin mo na yung 1K mo para sa pang stocks mo ng galing dito sa palengke. Ayaw niya talaga, napakatipid niya kasi talaga. Well, anyway, eto na nga, namili na rin ako dito ng plastic labo. Yung pinakamalaki, yun yung basurahan na ginagamit namin sa kusina at CR. After mamalengke, dumaan ako dito sa may lugawan sa Pasita dahil masama yung pakiramdam ni Pinggoy, gusto niya ng lugaw and nag-crave din ako sa lugaw. So, ayan, for the bill na muna tayo. Masarap yung lugaw nila dito. Sa may gilid lang ito ng terminal ng tricycle sa may Pasita palengke. Medyo madami-dami kaming pinamili, may kabigatan, napabili tuloy kami ng eco bag. Ewan ko ba, bakit hindi kami nagbitbit ng eco bag? So, ayan nga, kinuha na ni Papa yung iuuwi niya sa bahay niya. Binilhan ko na rin pala ng gamot si Pinggoy kasi inuubo-ubo rin siya. So, ayan na nga, for the kain na muna tayo ng lugaw dito. Alam mo, nagsabi ako na tokwat baboy doon sa tindero. Hindi niya pala naisama. Hindi ko rin na-check kasi natataranta na rin ako kanina. Kasama ko yung 2 bata. Medyo ang kukulit. So, hindi ko na-check. Sayang nga. Kinikrave niya pa naman yung tokwat baboy. So, ayan yung gamot ni Pinggoy. Kailangan niyang inumin. Yung mga bagets, hindi talaga nila trip yung lugaw. Pero ipapatry ko nga ito mamaya kay Kowa just in case na mabatan niya. Pero si Pink, ayaw niya talaga ng lugaw. Napansin ko habang kumakain kami dito, sobrang convenient din na yung pwesto ng aming platuhan ay naandito. Pati yung rice cooker, pati yung lagay namin ng kutsara, tinidor. Kasi tulad niyan, 'di ba? Kakain ka na lang talaga, nakaupo, tapos abot kamay mo, literal, lahat ng mga kailangan mo dyan. Yun din talaga yung advantage ng pagkakaroon ng maliit na kusina. Abot kamay lahat, mabilis linisin, mas mabilis i-maintain, 'di ba? Kapag order naman ng lugaw, magkaiba talaga kami ni Ping
Pinggoy dahil ako ayoko na may kahit anong garnish. Lugaw at itlog lang talaga. Pero si Pinggoy, halos lahat ng pwedeng ilagay na garnish, pampalasa, ilalagay niya talaga yan. Tapos bigla ko naalala, meron kasi ako nabasa nag-comment about tinidor na ginamit ko para sa lugaw. Hindi, kasi meron kasing itlog, kailangan ko siyang durugin. At saka para makuha ko yung itlog nga dito, kailangan ko talaga ng tinidor. So, kung hindi naman siya nag-work sa inyo, huwag niyo na lang gawin. Anyway, nagdagdag lang din pala ako dito ng pamintang durog and kalamansi. Dahil hindi ko pa naaasikaso yung mga pinamalengke, huhugasan ko na muna lahat ng mga hugasin dito sa kusina para clear na siya. Kasi kailangan ko rin ilalagay sa mga organizer, especially yung mga meat na napamili ko. So, samahan nyo ako. Medyo napahaba na naman ulit itong vlog na ito. And pasensya na nga pala, minsan hindi ako makapag-upload consistently ng vlog. Hinugasan ko na rin pala itong mga bote ng vitamins or gamot ni Pinky kasi from time to time talaga hindi maiwasan. May mga leakage or latak talaga sa ilalim ng lagayan nitong vitamins nila. Naiinit ako pag gano'n at saka malagkit siyang hawakan. Kaya from time to time talaga inuhugasan ko yung bote. Yung labas lang naman ng bote ng mga vitamins nila and then pinupunasan bago ibalik sa ref. Alam mo, medyo na-delay pa nga tong pag-aayos ko ng mga pinamili. Paano naman si Kowa nag-request ng magpakarga. Kapag inaantok kasi siya, gusto niya talaga kinakarga muna. So bumili nga pala ako ng 15 pirasong itlog na tignan 9, ilang gulay, kalamansi, bawang sibuyas, kamatis, bangus na boneless, pinaslice ko na siya. Bumili ako isang buong manok, baboy, at kakaunting prutas. At syempre, itong plastic labo, yung pinakamalaking size nila ang binibili ko. Kasi ito yung fit para sa basurahan namin sa kusina, pati na rin sa CR. Nasa around 65 pesos to and I think ang laman nito, I'm not sure kung 100 ba, hindi ko naman nabilang. Hindi ko rin natanong, basta marami siya. Tumatagal din naman siya sa amin. So, yung mga stocks nga namin ng basurahan or plastic, dito lang siya sa may ilalim na cabinet na kalagay. Para mas malaki yung space ko dito sa countertop, dinikit ko na muna itong dish drying rack namin sa may pader dahil maghuhugas na nga ako ng mga prutas. So, unahin ko muna yung prutas, then yung meat, at saka yung isda. So, dito nga pala sa may kanan na cabinet, sa ibabaw niyan, andyan yung mga ref organizers, mga food containers. So, dyan lang siya para accessible kung sakaling ganito, mga malengke. Alam mo, sa totoo lang, medyo nangangapa pa rin kami sa mga gamit dito sa kusina dahil nga recently nag-change ako ng arrangement. So, yung iba, nalilito si Pinggoy kung saan niya ipaglalagay. Gaya na lang dito. May nakita ako nakalagay na food container sa loob nito. So, I'm thinking baka mag-rearrange ulit ako sa mga susunod na araw. But for now, ito muna ang iintindihin ko. Hugasan ko lang ulit itong aming isa pang sink strainer. Ito kasi madalas ginagamit ni Pinggoy kapag maglilinis siya ng meat. So, hinugasan ko na muna siya dahil ang una kong iwawash ay itong grapes. Bumili ako ng 50 pesos na seedless grapes kasi ito ay request ni Kowa. Alam mo, na-realize ko kapag palagi ka sa kusina, mas malalaman mo talaga yung panong arrangement. Kaya na lang ito, ang dami kong kailangan dito sa loob ng basket na ito and parang ang hassle na kailangan ko siyang buksan ng buksan like yung cabinet para lang makuha yung laman yan. So I'm thinking ilalabas ko yan somewhere para mas accessible nga sa amin. Mahilig din pala ako sa food tray. Yan yung napansin ko kasi medyo madami na nga ako iba-ibang sizes ng food tray dito. So isa sa mga New Year resolution ko, hindi na ako bibili ng food tray, hindi na ako bibili ng mga baso kasi napansin ko nitong nakaraan, bili-bili ako ng baso, tigi-isa lang naman, 2, pero hindi ko naman sila lagi nagagamit. So sabi ko stop na kasi parang hindi na talaga siya maganda dahil para saan pang bili ako ng bili ng baso ang liit ng kusina, hindi naman araw-araw nagagamit yung mga baso na yon. So stop na. Bumili rin pala ako ng isang hiwa ng watermelon, yung ganito nasa 80 pesos siya, medyo malaki na rin naman siya. So if ever na hindi namin maubos papakin yan, gagawin ko na lang yung smoothie or watermelon juice. So ayan, napabukas na naman ako ng cabinet dahil meron akong kailangan kunin na chopping board doon. Iba-iba kasi yung chopping board na ginagamit namin kapag meat, kapag sandwich yung ipe-prepare o kaya naman mga prutas yung kailangang hiwain or gulay. Bumili na rin pala ako ng kakaunting
ating pork dito, pinahiwa ko na sila ng maliliit. So, meron ditong nakaslice na pang adobo cut. Yung isa naman nakaslice siya na pang menudo cut naman. Alam mo, before nililista ko pa yung uulamin namin sa isang linggo para alam na talaga yung ipapamalengke. Kaso hindi talaga siya nag-work sa amin. So, anyway, dahil itong mga meat na binili ko, pang sahog lang naman siya. So, gumamit ako ng ref organizer na tulad na lang nito. Ilalagay kasi ito sa freezer para naman kung kailangang ito, yung maliit na portion lang naman ng meat, yun lang yung ilalabas, 'di ba? Ang galing nga rin ng ganitong ref organizer kasi pwede mong i-portion yung mga meat or kung ano mang ilalagay mo dyan. Then, pwede mo siyang tanggalin. Depende na lang sa kung ilan yung kailangan mo. Kung bet nyo ng ganitong ref organizer, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin naman yan. Bumili rin pala ako ng isang buong manok. Hindi ko na siya pinahiwa. Gusto ko kasi yung ginagawa ni Pinggoy na air fryer chicken. Ang sarap kasi ng ganun. Parang roast chicken yung atake niya. Naalala ko tuloy, ang sabi nila, wag na daw hugasan kapag bumibili ng manok. Pero kasi, ang sabi rin ng iba, kapag sa palengke daw, dahil nalalangawan, yung mga nabibenta doon, dapat daw, hinuhugasan muna talaga. Pero yung iba, ang sinasabi, kapag sa grocery binili yung manok, wag nang hugasan sa lababo yung manok para iwas contamination or salmonella kinemira. Kayo ba mga momshi, paano yung ginagawa nyo? Hinuhugasan nyo ba muna yung mga manok ninyo? Let me know naman. But anyway, eto nga yung boneless bangus na nabili natin. 180 pesos to, isang buong manok, naka-boneless na siya. And gusto ko kasi ng dinaing na bangus. So nagpaturo na ako kay Pinggoy kasi gusto ko rin matutunan naman. Kasi sa aming dalawa ni Pinggoy, siya talaga yung mahiling magkikilos sa kusina. Pero gusto ko rin naman, para may alam lang din ako, may idea ako. Especially, mahilig ako sa dinaing na bangus. So, ang sabi niya, maglagay lang daw ako ng suka. And then, maglagay na rin ako ng asin, pamintang durog, pati dinikdik na bawang. Pero kayo, kapag gumagawa kayo ng dinaing na bangus, ano ba yung mga pinaglalagay ninyo? Share naman kayo para matry namin next time. Alam mo, napansin ko sa palengke, meron ng binibentang bawang na hubad. Yung wala na siyang balat ba? Kayo ba? Mas recommended nyo ba yung ganun? O mas trip nyo yung buong bawang kapag namamalengke kayo? Pinaghuhugasan ko na rin pala yung mga ginamit ko dito sa kusina. And then, ito namang manok na buo. Wala kasi kaming container na kasya yung ganyang kalaki. So, dito na lang siya sa may mixing bowl namin. Then, binalitan ko na lang siya ng cling wrap. Konti na lang pala yung cling wrap namin. So, babalutin ko na lang ulit siya ng isang plastic labo. Reusable naman yan. So, pwede ko magamit yung basurahan after. Ipaglalagay ko na nga ito sa ref. Pati na rin yung ibang gulay. So, ay lang naman mga kaganapan sa buhay ng Momshi. Thank you for watching.